King and dying. We must not delay. Pray to the Lord who will answer. Hear Him and obey. We must share His gospel with everyone we know. We must tell the world. We must go. Para sa choir, huwag na po kayong magtampo. Pasensya na kung mahirap ang kanta na nai-request ko. But this song has such a great message to wrap up our Christian education. Kaya naman, next slide po. Tinanong ko si Google, why do we need to celebrate Christian Education Month? Or yung CE Month sa mas kilala natin. At ang sagot niya, it is the month when the whole church celebrates its nurturing and educational tasks. During this time, we raise our concerns on how the local churches effectively carry out their responsibilities in nurturing and teaching both the believers and the non-believers for their growth in faith and as persons created by God. So with that answer ni Google, tatanungin ko po kayo, nagtagumpay ba ang Park Homes UMC sa pag-nurture, pagtuturo ng mga salita at pag-reach out sa ating community to share the gospel of the Lord? Amen? Parang ang hina, parang hindi sigurado. Amen po ba? Okay, tatanungin ko ulit kayo pagkatapos nito, ha? So when we go back to the scripture of Matthew 20, verses 1 to 16, this is about the parable of the workers in the vineyard. Isang parabola, talinhaga. Alam niyo ba? Okay? Hindi siya trivia but more of a review. Na ang parabola ay isang makamundo o earthly story na nagtuturo sa atin ng heavenly scripture and truth. Magtuturo sa atin ng katotohanan o magtuturo sa atin papunta sa katotohanan. You know what's interesting in this parable? Sa parable the point of a parable, sabi ni Google, the point of a parable or the purpose of the parable is to take something unclear, hindi malinaw, unclear and unpersuasive, and make it clear and persuasive toward the moral or religious point. So, kung mapapansin natin o kung babalikan natin yung iba't ibang klase o iba't ibang storya ng mga talinhaga sa Biblia, hindi po ba magulo? O kaya hindi malinaw yung storya o kaya yung message ng story na yon. Pero, with that parable, idadirect tayo nun papunta sa clear and persuasive moral lesson. Kaya nga, sana nga po ngayong araw na ito ay makapunta tayo sa clear message ng parable na ito. Sige po, tatanungin ko po kayo. Sige, stay lang. Ano nga ba yung mga sikat na parable sa Biblia? Okay. Ano po yung mga, kahit nakapikit, alam natin ang storya. Unang-una na dito ang the prodigal son at ang the good Samaritan. O diba? Alam yan. Ano pa po? The mustard seed, the sower, the lost coin, the lost sheep. Ano po yung lastly? The parable of the unforgiving servant or the unmerciful servant. Ngayon, ang pag-aaralan natin ngayon ay ang the parable of the workers in the vineyard. This parable may not be as popular as the story of the prodigal son and the good Samaritan. Pero alam na alam nyo ang katagang ito. Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauunay mahuhuli. Tama po. Ito pong katagang ito, itong sikat na katagang ito ay nanggaling at nabanggit din sa parabolang ito, sa talinhagang ito. Naway sa ating pagbubulay-bulay ngayong umaga na ito, sa tuwing maririnig natin ang parable of the workers in the vineyard, hindi na lamang itong katagang ito yung maaalala natin, kundi ang tatlo ding mensahe
na ibabahagi sa atin ngayong araw na ito. Kaya naman, sabihin mo sa katabi mo, shh, nakikinig ako. Okay, maingay, makikinig. Okay, ating pong balikan ang Mateo chapter 20 verses 1 to 8. Okay? Okay, sana po nababasa ninyo. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad sa isang taong lumabas ng maagang-maaga upang kumuha ng manggagawa para sa kanyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa ng isang salubong pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapunta niya sa kanyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-aalas 9 ng umaga at nakakita pa siya ng ibang patayo-tayo lang. Patayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan at bibigyan ko kayo ng karampatang upa. At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya na mag-aalas 12 ng tanghali at nang mag-aalas 3 ng hapon. At ganun din ang ginawa niya. Nang mag-aalas 5 na ng hapon, siya'y lumabas muli at nakakita pa ng ibang wala pa rin ginagawa. Sinabi niya sa kanila, bakit tatayo-tayo lang kayo dito buong maghapon? At ang sagot nila, wala po kasi magbigay sa amin ng trabaho. Kaya sinabi niya, kung gayon, pumunta kayo sa aking ubasan. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila. Message number 1, God is searching for you. Sa panahon natin ngayon, sa hirap ng buhay, sa hirap na maghanap ng trabaho, bibihira ang ganitong klaseng pagkakataon. Na ang trabaho na mismo ang lalapit sa iyo. Hindi ko po sinabi imposible ha, pero bibihira. But in this scripture, ilang beses lumabas yung may-ari ng ubasan. Sige po, balikan po natin. Ilang beses lumabas yung may-ari ng ubasan para maghanap ng mga manggagawa. Una, maagang-maaga. Pangalawa, mag-aalas 9 ng umaga. Next slide po. Mag-aalas 12 ng tanghali, mag-aalas 3 ng hapon at mag-aalas 5 ng hapon. 5 beses. Ang kaharian ng langit ay maihahalin tulad dito. 5 beses nga rin ba tayong hinanap ng Panginoon? Alam mo ba na higit pa sa bilang nito ang ilang beses na attempt ng Diyos na hanapin ka? Mula umagang-umaga hanggang sa pinakadulo ng pagkakataon, nilaban ka na. Next slide po. Hinanap, hinahanap, at hahanapin ka niya. Ganyan na lamang ang pagmamahal niya sa iyo. Na kahit wala kang ginagawa, tayo-tayo ka lang dyan, tulog-tulog ka lang dyan, tingin mo walang tatanggap sa iyo, tingin mo hindi ka katanggap-tanggap, tingin mo, wala ka ng pag-asa. Puno ka na ng kasalanan, hindi ka na pinakikinggan ng anak mo, kahit ano pang sabihin mo. Tingin mo sa sarili mo, napakawalang kwenta mo na talagang tao. Na hindi ka na makarao sa problema mo. Brothers and sisters in Christ, the kingdom of heaven is like this. It's a sweet reminder for all of us that we have a generous and loving God. At hindi lang ito, sapagkat the generous God, the generous and loving God, trusted an ordinary servant. Ordinary servant, tayo po yun. At ano nga ba ang ipinagkatiwala sa atin? Ang kanyang kaharian. Even if we feel like we are a nobody, there will still be a God who will trust us with His everything, with His kingdom. Katulad tayo ng mga manggagawa na ito. Yung mga manggagawa na nabanggit po sa talinhaga. Minsan, nawawala na tayo ng pagkakataon. Natatakot na baka wala nang tatanggap sa atin, nauubusan ng tiwala sa sarili. May mga pagkakataon na we are lost. We feel useless. We feel like we are a nobody. But the gracious, loving, and generous God
will always look for you. Nakakahiya man, pero madalas, siya pa yung lumalapit sa atin. Naalala ko nung isang linggo, God and I had a conversation. And dun sa conversation na yon, hiyang-hiya ako. I told him, God, pasensya ka na. Ngayon na lang ako lumapit sa'yo, o ngayon lang ako lumapit sa'yo para ilapit ang taong ito. Lord, ginawa ko na kasi ang lahat para kausapin at pilitin siya. Pero Lord, wala talaga. Ang tigas talaga ng ulo. Hindi nakikinig. Sobrang nakakonsensya yung puso ko na baka napapafeel ko na sa Lord na last resort siya. Nahuling bala mo na lang. So wala ka nang magagawa nagawa mo na lahat. So yun na lang yung last resort mo, si Lord na lang. Baka yun yung nafe-feel niya. But with that prayer, He made me realize na hindi niya na-feel yung last resort. But instead, the power of humility. Yes, humility na naman po ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Walang kamatayang humility na magsimula noong unang linggo ng Setyembre hanggang nung sumunod at nung last week, humility pa rin po. Bakit paulit-ulit? Dahil napakadaling sabihin at ipayo ng humility. Pero napakahirap gawin. Humility na dahil hindi mo na kaya, ginawa mo na lahat ng pwede mong gawin, ginamit mo na ang iba't ibang treatment para kausapin yung tao na yun, pero wala talaga. Maybe, this is the time na isurrender mo siya kay Lord. Hayaan mo lang si Lord na ang kumausap sa Kanya. Since God is searching for you, let us humble our hearts and let Him find us. Say, here I am, Lord. Patuloy natin basahin ang talinhaga. Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ugasan sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila. Magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho. Ang mga nagsimula ng mag-aalas 5 ng hapon ay tumanggap ng isang salaping pila. Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit, ang bawat isa ay binayaran din ng tig-iisang salaping pila. Na magkagayoy, nagreklamo sila sa may-ari ng ugasan. Sinabi nila, isang oras lamang nagtrabaho ang mga nahuling dumating, samantalang maghapon kaming nagtatrabaho at nagtiis sa nakakapasong init ng araw. Bakit mo naman pinagpare-pareho ang aming upa? Message number 2. Because of envy, we lose our focus on the beauty and grace of God's gifts. Nakita niyo po yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Una, tumingin sa mayroon ang iba. Pangalawa, nag-expect. Pangatlo, ikinumpara ang sarili. Pang-apat, nadismaya. At panglima, nagreklamo at nanumbat. Ngayon, may mali po ba dito? Well, to tell you honestly, normal po sa isang tao na makaramdam ng discontentment. Sabi nga po nila, great motivator yan to change your life. Yung discontentment na yan, great motivator yan. Huwag kang makontento sa kung ano ang meron ka. If you want to grow, if you want to survive, and if you want to adapt to this dynamic change of the world, huwag kang makukontento. And sadly, normal ang makaramdam ng inggit. Normal ang magreklamo. Bakit? Kasi tao ka. May nararamdaman ka. Gano'n naman pala, Ella. Pwede sige, mabubuhay na lang ako sa inggit. Mabubuhay na lang ako na hinahangad ang buhay ng ibang tao. Mabubuhay na lang ako na never na akong makukontento. Mabubuhay na lang ako ng laging nagre-reklamo. Normal naman pala eh. Ganito na
Pero ipapaalala ko lang din po sa inyo na lahat ng sobra ay masama. Sinabi kong normal ang nararamdaman mo dahil tao ka. Dahil nararamdaman mo. Pero hindi para i-encourage ka na gawin ang mga bagay na ito. Ito ay isang paalala na because we are weak, we are vulnerable, we need to humble ourselves to the power of God. Well, nakakalungkot lang din po na maging sa loob ng simbahan at ng ministry, nag-wave at tumatambling-tambling pa ang sin of envy and comparison. Paano ko nasabi yun? Bibigyan ko kayo ng dalawang scenario. Scenario number 1. Ang tagal ko na sa simbahan. Bakit naunahan pa niya ako mag-lead? Ang tagal ko na sa simbahan. Bakit hindi pa rin ako ina-assign sa gawain? Hindi ba nila ako pinagkakatiwalaan? Bakit siya kadarating lang niya? Bakit siya pa yung bida? O kaya naman, mas matanda ako dyan. Bakit ako susunod dyan? Mas marami akong nalalaman dyan. Bakit ako makikinig sa kanya? Mas mataas yung pamumuhay ko sa kanya. Bakit ako susunod dyan? Mas magaling ako dyan. Mas matalino ako dyan. Ikaw na lahat ng mas. Scenario number 2. Buti ka pa? Ang sarap ng buhay mo. Buti ka pa ang yaman mo. Buti ka pa, mabuti ang Lord sa buhay mo. Nadamay pa nga si Lord. At marami pa pong ibang senaryo, baka hindi tayo matapos. Nakita niyo po, nawawala na yung joy sa puso. Kakatingin mo sa mayroon ng ibang tao. Ang masama pa dito, nasasamahan pa ng pride. Ano ba yung pride na yan? Hindi na lang mawala. Yung pride na yan, to the point na nagmamalaki pa. Hindi lamang sa kapwa, but sadly, pati na rin sa Diyos. Lord, ganito yung sacrifice at offering ko sa'yo. Pero bakit ito maninding mo? Diba ganun din? Ganun din yung reaction ng mga manggagawa dun sa owner ng ubasan, diba? Kung babalikan natin, isang oras lang sila. Ito yung sinabi niya. Isang oras lang silang nagtrabaho. Ako, wala pa kaninang umaga. Tapos, napasok pa yung balat ko sa init ng araw. Tapos pareho lang kami nang natanggap. Madaya ka. This parable is a reminder na because we are weak, we are vulnerable, we need to humble ourselves to the powerful God. Accept what you feel and surrender it to the Lord. Na dahil so weak ka, dahil so vulnerable ka, dahil mahina ka, accept what you feel and surrender it to the Lord. When you feel the sin of envy that keeps on waving at you, hello, sige na mainggit ka, hello, sige na magreklamo ka, hindi sapat yung nakukuha mo, mas deserve mo pa yung nasa kanya. Hindi niya deserve yun, dapat sa'yo yun. Kahit nag-wave na po yun sa inyo, kapag nararamdaman niyo po yun, ask the powerful God to give you the Holy Spirit that will guide you. Na ipakita sa'yo, mag-antay ka lang, darating din yung para sa'yo. Kapag inggit ka na, ito po ha, kapag inggit ka na at nagda-doubt ka na sa pangako ng Panginoon, let me share with you the 2 verses that I hold on to. My life verse, Hebrews 11:40. Since God had planned something better for us, so that only together with us would they be made perfect. Kaya naman, be still. Kung yun ang plano ng Panginoon para sa'yo, perfect na perfect yun, para sa'yo lang. Iba rin yun sa Kanya. Kaya huwag ka nang tumingin. Be still. Number 2, Isaiah 60:22. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kaya naman, hold on. Hold on, kapatid. If you will live with the sin of envy and covetousness, masaya ka ba? Sasaya ka ba na lagi ka na lang naiinggit sa iba? Masaya ba na lagi mo na lang kinukumpara yung buhay mo sa iba?
Naawang-awa ka na sa sarili mo dahil tingin mo, ito lang yung meron ka. But in fact, God prepared the best of the best gifts for you. Brothers and sisters in Christ, the sin of envy hinders us from harvesting the greatest plant God prepared for us. Kaya naman kung nararamdaman mo ito, o lubog na lubog ka na sa kasalanang ito, parang awa mo na. Tulungan mo ang sarili mo. Ask God to help you. Surrender it to the Lord. At sa huling bahagi ng scripture, sige po. Sumagot ang may-ari ng ubasan sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba pumayag ka sa isang salabing pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng katulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatan na gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmagandang loob sa iba? At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Message number 3, live in peace with God's grace. Let me ask you this question. Is God fair? Yes? Always. No? Sa totoo lang, sorry to disappoint you po, hindi ko rin alam. Balikan natin yung last scripture ha. At sinabi ni Jesus, ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Kapag naririnig ko yung kwento ay yung katagang ito noon, ang lagi kong naaalalang kwento ay ang matching at ang pagong. Okay, kwentong pangbata po yan ha. Yung nagkaroon sila ng paligsahan, yung matching at yung pagong, and obviously, mas mabilis yung matching. Diba? Kaya, anong ginawa niya? Natulog muna siya. Nagpakampante siya. Hanggang sa naunahan na siya ng pagong. At yung pagong po, yung nanalo doon sa race. Yun ang kwentong lagi kong naaalala. Nung narinig ko ang katagang ito, at galing pa po ito kay Jesus, take note of that. Si Jesus pa ang nagsabi. Nung narinig ko yon, ang sabi ko dati, ang daya naman. Daya naman. Bakit? Kung sino pa po yung nahuli, sila pa yung nauna. Eh di magpapahuli na lang ako para ako yung mauna. Tsaka sabi ko, ano yun? Kung sino yung nahuli, siya pa yung nauna. Kung sino yung nauna, sino pa yung nahuli. Paano nangyari yun? Now, is God fair? Fair po ba ang Panginoon? Kung patuloy nating hahanapin ang sagot na ito, makakakuha tayo ng yes at saka ng no. Sabi sa isang nabasa ko, God's grace is not fair. And that's a good thing for us. Bakit naman naging good thing yun? Eh, hindi pala fair yung grace ng Panginoon. Kung lagi mong dinedemand sa Panginoon na maging fair siya sa ibigay sa iyo, na ibigay sa atin yung para sa atin talaga, kapatid, naaalala mo bang makasalanan ka? Na makasalanan tayo. And if we keep on insisting na ibigay sa atin ng Panginoon ang deserve natin, hindi po ba yun ang death and punishment? God gave us forgiveness, unconditional love, and merciful grace. And we don't deserve it. Sabi naman ng isa, yes, God is fair. Balikan natin yung last line. Ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Which means, kung ano yung ibinigay dun sa nahuli, yun din yung ibinigay dun sa nauna.
Kung ano yung ibinigay doon sa nauna, yun din yung binigay sa nahuli. Sa scripture, ano po ba yung ibinigay sa kanila? Isang salaping pila. Lahat sila yun yung natanggap. God is fair. Kung ano ang na-receive mong forgiveness, yun din yung na-receive kong forgiveness. Yun din yung na-receive nilang forgiveness. Yun yung na-receive natin lahat na forgiveness. And it is not for you to question God. Hindi na para sa iyo yun. Nakita niyo ba yung sinabi ng owner? Sabi niya, ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli ng tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatan na gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba'y naiinggit dahil ako'y nagmamagandang loob sa iba? Now, is God fair? Yes? No? This should not be our focus anymore. Sa halip na hanapin natin ang sagot sa tanong na ito, we should live in peace with God's grace. At kapag nabubuhay tayo sa grace ng Panginoon, we live with faithfulness, gratefulness, and happiness. Live in peace with God's grace. Have a faithful, grateful, and happy life. Huwag puro rest in peace. Yung rest in peace sa dulo pa yan eh. Live in peace din. Okay? Mabuhay tayo ng may kapayapaan. Now, the harvest is great. The workers are few. The harvest is great. There is so much to do. Millions of people are waiting, searching, seeking, and dying. We must not delay. God provided you an opportunity to work for His kingdom. God chose you. God trusted you. Ano po bang trabaho natin? Your job is to do a great job in harvesting. Alam niyo po, sa halaman, pag hindi mo na-harvest ang dapat mo nang i-harvest, anong mangyayari dito? Mabubulok yan. Masasayang. Sa buhay, kung lumagpas na ang pagkakataon mo at hindi mo hinarvest yung opportunity na yun, mabubulok yan. Sa ministry, pag hindi mo hinarvest yung opportunity to share the gospel to your family, to your friends, to other people, mawawala yung chance na yun. O baka naman, yung tao na yun yung mismong mawala dahil hindi mo na siya lang. We must not delay. The treasure of the church, hindi po kayo ha, the treasure of the church must be dedicated to the works of nurturing the lives of other people. Ulitin ko ulit, the treasure of the church must be dedicated to the works of nurturing the lives of other people. Kaya huwag mong tipirin ang kayamanan ng Diyos na nakalaan para sa misyon. Kaya naman, iiwan ko po ang tanong na ito. Nagtagumpay ba ang simbahan ngayong CE month para abutin ang ibang tao? God is looking for you. Let us humble our hearts and let Him find us. Say, "Here I am, Lord." Because of envy, we lose focus on the beauty and grace of God's gifts. Number 3, live in peace with God's grace. Have a faithful, grateful, and happy life. Brothers and sisters in Christ, let us share this to the world. Si Kristo, higit sa lahat. Maraming salamat.